Kaibigan, alamin natin warning signs na umeedad na ang mga lalaki. So yung mga lalaki, edad 40 years old na mga lalaki pataas, kailangan panoorin nyo to. Sa mga misis, kayo na lang mag-check sa partner nyo kung 40 na sila o pataas. Sign of aging. Basically kasi, kung ang babae may menopause, ang lalaki may menopause din. Ang tawag dito, andropause. Bali, kung ang babae, estrogen bumababa, sa lalaki, testosterone bababa. Sa 20s na lalaki, malakas. 30s, mataas ang testosterone niya. Pagdating ng 40s, bababa na yung testosterone pa konti-konti. Kaya kita nyo, medyo tumataba na, humihina na sa sex. Pagdating ng 50, dyan na yung andropause. Lalong bababa, low energy, tataba, magkokonti ang buhok, may magiging makakalimutin na. Lalo na pag 60, 70. Kaya nag-umpisa sa 40 years old. Yan ang tinatawag na male menopause or andropause. Tulad na sinabi ko, edad 30s, pinakamataas yung testosterone, yung pagkalalaki na male hormone, pero bumababa na yan. Yan. Ito ang dami ng testosterone sa lalaki. 20 and 30, puno sa testosterone. 40, marami pa. Pero pagdating ng 40, pababa na yan. Di ba? 40 to 50, yan o, 1/2 na lang. 60, pagdating ng 70 years old, kalahati na lang ang testosterone. Pag 80, 90, halos wala ng testosterone. Diyan nanggagaling ang mga sintomas na umeedad na ang lalaki. O, tignan natin to. Ilan dito meron tayo? Low libido. Yung sex drive humihina. Kung dati, pag nagtalik, everyday. Ngayon, mas madalang na. Paano bumababa na ngayon testosterone ng lalaki? Mas mahina na rin sa pagtatalik, mas konti ang similya, mas hindi na ganun katigas yung sa lalaki, meron ding erectile dysfunction. Pati sperm count bumababa. 40, 50, 60, pababa na pababa. Hindi ibig sabihin hindi makakabuntis. Meron dyan mga 70, 80 years old nakakabuntis pa. Pero mas mahina na rin siya kumpara nung bata siya. Number 2 sign na may edad ng lalaki, low energy. Laging pagod, laging mahina. You struggle to find energy. Basically, yung testosterone level din nagme-maintain ng energy natin. Number 3, lumalaki ang tiyan. 40, 50, 60, pahirap ng pahirap. Pati yung muscle lumiliit. Ano dahilan nito? Dalawang cause. Pwedeng bumababa yung testosterone level, kaya tumataba na yung lalaki. Or, pwedeng mataba ka muna. Ang mga taong matataba, ang nangyayari, yung taba nila, may enzyme sa fat tissue, kino-convert yung testosterone to estrogen. So, pwede yung pagkataba ang cause, kaya humihina ang testosterone mo. Kaya yung mga lalaking matataba nga, mas prone sila sa erectile dysfunction, mas maikli ang ari. Yan ang turo ni Dr. Edgar Chalians, ang urologist. So, yan ang problema. Number 4, pag nagkakaedad 40, 50s, mas hindi na makatulog. Yan, insomnia, disturbed sleep, antukin sa umaga, hindi makafocus, irritable, mabilis magalit, di ba? Mainitin ng ulo, 40, 50. Kaya yung mga misis, alam nyo na ba't mainit ang ulo ng lalaki? Mababa testosterone level. Pwede ba bigyan ng testosterone? Actually, sa ngayon, hindi pa recommended. Merong ibang mga kaso na kailangan bigyan ng testosterone, pero basically, medyo may risk din yung mga iniinom na testosterone. Mas gusto mo natural Parang merong mga side effect din. So, gagawa na lang tayo ng paraan sa insomnia, magpapayat, low energy, magpahinga, kumain ng mas pampalakas. Number 5, humihina ang buto. Hindi ito mamamalayan ng lalaki, magugulat na lang, masakit ang buto, biglang nabali ang buto, nag-fracture. Malalaman mo lang na humihina ang buto ng lalaki kung nag-order ka ng bone density test or chinek yung testosterone ng lalaki. Otherwise, expect mo hihina ang buto
Kasi nga bumababa yung testosterone. Yan ang tinatawag na andropause. Number 6, ito common sa lalaki sa babae, pero mas common sa lalaki, mga age spots. Ito, marami tayong age spots, yung mga freckles, yung iba, yung itim-itim o pula-pula naglalabasan. Fine line, nagda-dry na, dull na yung skin. Dati malambot ang balat natin. Pag tumatanda, medyo parang ano na siya, parang dull, matigas. 'Di ba? Tumitigas, dry skin and fine lines. Yung exposure natin sa araw dati, ngayon tayo sinisingil. Kung dati mahilig kayo mag-beach, nung 20 years old kayo, nagbe-beach kayo, diyan lalabas. Pag 40, 50, 60, lalabas yung mga patsi-patsi, freckles, hyperpigmentation, age spots. So, kailangan mag-sunblock, maglagay ng mga moisturizer, yung iba merong mga retinol, makakatulong naman. Pero sabi nga ng dermatologist na ginagas natin lagi, si Dr. Acatigo, hindi kailangan bumili ng super mahal. Yung mga normal price lang, pwede na rin. Pag aging, nagkukonti ang oil sa muka, kaya nagda-dry, kaya naglilinya. Number 7, syempre nagsasag na. May eye bags, puffy eyes, bumabagsak dito, kumukulubot dito, part of aging talaga yon. Pag bata pa kasi tayo, ang balat natin, yung mga kabataan, may collagen, may elastin, di ba? Firm ang 20 years old. Pero pag bumababa, tumatanda kasi. Pwede yung mga eye creams, syempre mas matutulog. Tulog, bawas stress. Yan talaga panlaban natin para hindi tumanda. Tulog, bawas stress. Mapapansin nyo kung marami kayong stress, kahit yung tulog nyo ay hindi masarap, doon maraming eye bags, nangingitim yung ilalim ng mata. Pero kung makatulog kayo ng 3 araw, sunod-sunod na relax, walang stress, gaganda, magiging mas maaliwalas ang muka. Number 8, prone din sa depression pag nagkakaedad ang lalaki. Yung testosterone regulates mood So, pag depressed, malungkot, empty, irritable, anxiety. Ang babae, pag na-depress, umiiyak. Ang lalaki, ito, para sa mga ang lalaki, pag na-depress, aggressive at galit. Nakikipag-away pag depress. Marami pa ibang warning signs na nagkakaedad, itong male menopause. Yung iba, lumalaki ang breast, walang motivation, walang confidence, nalulungkot, makakalimutin, mas nervyos, maliit ang muscle, nawawalan din ng buhok sa katawan, nababawasan. Ano naman yung mga common na sakit sa mga lalaki? Pang men lang to. Actually, meron dito sa babae, mas common lang sa lalaki. Siyempre, yung lalaki, iba ang sakit. Heart disease, pwede sa lalaki at babae, pero mas common sa lalaki. Ang problema nga sa heart disease, diba, tinatawag ito na silent killer o traidor na sakit kasi nga 50% ng may sakit sa puso sa kalalakihan, walang sintomas. Ang unang sintomas na heart attack na. Kung may sintomas man siya doon sa 50% ng tao, hirap huminga, masakit ang dibdib for 30 minutes or less, masakit dito sa leeg, sa kaliwang kamay, malakas ang tibok, irregular heartbeat, parang hihimatayin. Papacheck tayo sa puso. Yan, linya ko to bilang cardiologist. Yung mga tips natin para mga tigil sigarilyo at iba pa. Number 2 sa lalaki, ito ang deadly. Diba? Prostate cancer. Basta edad 50 pataas, ang lalaki edad 50 pataas, halos lahat magkakaproblema sa prostate. Hindi prostate cancer sa lahat. Prostate enlargement muna. Lalaki ang prostate. May problema sa pag-ihi. Pag-ihi ang edad 50, 60, 70. Lumalaki yung prostate. Hirap umihi. Ihi ng ihi. Parang kulang yung ihi. Mahina ang daloy ng ihi. Masakit dito sa may pelvic area sa lugar ng prostate. Erectile dysfunction. Humihina sa pagtatalik. Masakit sa area dito sa may ari ng lalaki. Pero basically doon sa may prostate area. Lumalaki prostate,
karamihan, pero ang binabantayan, prostate cancer. Tsaka may gamot din sa lumalaki ang prostate. Halos lahat magkakaroon. Diabetes ang problema din sa mga kalalakihan. Okay, maraming may diabetes. Silent killer. Pag tumaas ang blood sugar, marami walang sintomas. Kung magkakasintomas man ito, madalas din umihi at laging nauuhaw. Kain ng kain, nauuhaw, namamayat, check for diabetes. Kumain ng maraming gulay, high fiber, reduce fat and sugar. Lastly, Alzheimer's disease. Problema ng lalaki at babae. Yan. Unang-una, ganito lang yan. Mahirap ang Alzheimer's, ha? Sobra hirap. Makakalimutin muna sa mga normal na nakalimutan yung cellphone, nakalimutan yung gamit. Pero patagal ng patagal, hindi lang short-term memory ang nakakalimot. Yung mga bagong nangyari, yung kinain kahapon, yung ginawa kahapon, makakalimutan niya. Pero yung mga long-term, nung bata pa siya, maaalala pa niya yon. Papunta na yon sa dementia at Alzheimer's disease. Pag malala na, kahit yung long-term, nakakalimutan na rin niya. Para malabanan ng Alzheimer's disease, dapat, sabi ko nga, trabaho ng trabaho. Kahit magre-retire kayo sa trabaho, may gagawin pa rin sa bahay. Mentally active, kahit matanda na. Physically active, magbasa, healthy diet, balanced diet, exercise, at kumausap lagi sa maraming tao para laging sharp ang utak natin. Final tip sa mga kalalakihan, Doc Lisa, focus mo. Ito sa mga lalaki, tulog pa rin talaga, libre. Okay, 7 hours of sleep minimum. Galaw ng galaw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Yan ang moderate. Ito, di ba? Tubig. Hindi pwede magtipid sa tubig. Tubig na lang ang pampabuhay natin. Tubig or fluid. Pag senior na, mga 8 glasses of fluid or water in a day. Mas bata, pwede pa mas marami, mga 10 glasses. Pwede ka mabuhay ng 3-4 na baso, pero para sa akin, risky, delikado. Delikado, baka masira kidneys, magka-kidney stones, magka-problema, hindi na natin maagapan. Wala naman masama, tubig lang naman yan. Tame your stress, bawasan ng stress, alagaan ng sarili, tigil alak, tigil sigarilyo, at yung pagkain, tama lang, wag overweight. Dapat tama-tama, may carbohydrates, may protina, may konting healthy fats, at maging masaya at bawas sa stress. Okay, so overview yan ang problema ng lalaki, 40 and above. Lahat dadaan dito. Pag babae ba naman problema? Babae, breast cancer, cervical cancer, yan ang mga binabantayan. Diba? Sa lalaki, ito naman babantayan natin. So, share po natin sa mga kalalakihan. Kung meron kayong nararamdaman, pa-check up tayo sa inyong doktor. God bless po.